Nung una, hindi ako naniniwala sa ganyan sa sanib kasi sabi nila, mga taong kulang sa pansin or may problema sa pamilya ang dahilan. Pero nakakita ako mismo sa harap namin yung buong pangyayari na yon. Third year high school ako noon at sa probinsya ako nag-aaral that time. Recess noon, kaya nasa labas kami ng room at nakaupo, naghihintay na matapos ang recess. Ang daming mga student noon na nagpapalakad-lakad. Yung iba nakatambay lang din at naghihintay ng bell, yung iba nakain at yung iba bumibili mga snacks nila. Then may dumaan na dalawang student sa harap namin, may hawak silang food noon na kinakain nila. Then nagkwekwentuhan pa habang naglalakad. Nagulat kami ng mga classmates ko kay bigla na lang bumulagta yung isa at tumiril-tirik yung mata at naduling-duling. Buti na lang hindi semento yung binagsakan niya, tapos habang ganun yung itsura niya. Dahan-dahan niyang tinatanggal yung butones ng uniform niya. Pati yung kasama niya natulala na lang, naglapitan agad yung mga ibang student. Tapos maya-maya dumating na yung mga teacher at agad pinabuhat yung babaeng natumba. Pero ang nakakapagtaka lang, kahit 4 na lalaking 4th year high school na yung nabuhat is mabigat pa din. Tapos kinabukasan habang nagfa-flag ceremony kami, napansin namin yung dingding ng office sa school. May mga footprint na baligtad pagkakasulat. Pa-upside down yung sulat. Pero yung dingding na yon is nagdudugtong ng first and second floor. Tapos araw-araw nililinis yon. At basa kasi may mga halaman sa taas nun na dinidiligan palagi. E di hindi namin pinansin na lang nakasulat yung yawa, Bisaya word. After nun bago matapos yung period para sa lunch break, may mga nagsigawan na naman sa labas kasi may third year na babae na ganun din ginawa, katulad nung naunang babaeng first year. Then pati yung ibang nakikiusosyo is nagkaganon na din. At katulad nung nauna, kahit madami nang nagtutulong-tulong na buhatin sila is nahihirapan sila. Bale nung oras na yon, 4 na student ang nasaniban, iba't ibang year and sec. Dahil nahihirapan sila buhatin, pinapasok na lang nila yung 4 na tricycle sa school. Then the next day, bago mag-umpisa ang class, may pare silang inimbitahan sa school para bindisyunan ang bawat room. Pagpasok sa room namin, nung una okay pa, pero nung tumagal, kitang-kita ko, ng 2 mata ko na kumukulo yung langis sa loob ng bote na transparent. Kulay green yung langin, tapos naglilik na at umaagos sa braso nung pare. Paglabas nung pare, after 5 minutes may nagsigawan na naman sa labas. Kasi yung isa sa mga estudyanteng sumusunod sa pare na nagdadasal din is sinaniban at pinagmumura bigla yung pare, medyo malaki boses, na may mga sinasabi ding hindi maintindihan. Parang Latin words ganon, tapos tawa ng tawa. Ayon dinasalan nung pare, ilang minuto lang nahimatay na yung babae. Kinabukasan cancel ang pasok namin dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari, pati yung mga unang nasaniban hindi na rin bumalik. Napag-alaman ng pamunuan ng school na yung mismong kinatitirikan ng campus namin is kaharian ng mga engkanto. Sa tabi ng school namin may tuyong sapa na mapuno. Tapos yung school din namin is napaliligiran ng akasya at matataas na puno ng talisay. Sabi pa ng mga katabing bahay ng school namin, tuwing 6 PM daw, isa sa mga room dun is maingay. Parang may mga nagkaklase din daw. Gabi-gabi daw yon. Tapos pagpatak ng 9 ng gabi yung mga aso, nagpupunta sa gitna ng flagpole at nagsisipag alulong. Minsan na ding may nakuhaan ng picture doon na may babaeng nakaputi. Yung dating guard ang nakakuha ng pic, tapos nag-resign after ilang araw. Hanggang dito na lang, medyo mahaba na. Third year po ako noon, nang magka-phobia ako sa lahat ng nakakatakot. Mapabagay man o panood. Ilang years din akong di nanood ng horror movies dahil binablock ko yung takot ko. Kasi baka matrigger ako. Nag-start ito nung third year ako. 8:30 AM. Nagpasulat si ma'am ng about sa topic na ipapaliwanag niya. Pinasulat niya kami kasi may meeting sila. So yun, iniwan niya kami. Mga 15 minutes later, may biglang lalaking pumunta sa pinto ng room namin at pagod na pagod. As in, bigla siyang sumigaw. Guys, sinong magaling magdasal dito? We need your help. May nasasaniban sa baba. Please, sabi niya. Nagtaasan mga balahibo ko at kinakabahan na ako. Biglang nagsilabasan na yung mga kaklase ko at yung iba bumababa sa ground. Siyempre walang teacher kaya nakalabas kami. Nasa second floor kasi kami. May babae sa quadrangle. May mga nakahawak sa ulo niya habang sumisigaw siya. Tinanong ko kung anong pangalan nung sinasaniban. Jessica daw. At may isa pang babae, di ko kilala kung sino. Kilala ko siya kaso kaibigan ko siya. At natakot ako. Kasi bakit siya sasaniban eh?
God follower siya. I mean talagang makadiyos siya at sobrang bait. Siya pa nga nag-invite sa akin sa church nila. Bumalik agad ako sa room at nagsulat. Pero nanginginig ako noon. Sobra. Kinakabahan. Naku-curious. At natatakot. Sa kabila ng takot ko, nagawa ko pa ring lumabas ulit ng room. Pinipigilan ako ng best friend ko pero curious kasi ako. First time kong makakita ng ganun. Pagkabab, ako. Nakita ko si Jessica na nahimasmasan na pero yung isa ay hindi pa. Pinunta nila yung isang babae sa library. Ang daming nakikiisyoso. Pero nagawa kong makisiksik. Hanggang nasa harapan na ako. Hinarangan ng isa kong classmate yung pinto ng library para wala munang makapasok. Pero dahil close kami noon, ayun pinapasok niya ako. Nakita kong pawisan yung babae at iba yung boses habang sumisigaw. Natatakot na ako. Nanginginig talaga. As in. Yung iba kong classmate naman. Ayun patuloy ang pagpe-pray para sa babaeng yon. Maya-maya, napatingin siya sa akin. Nakaramdam ako ng lamig magsimula sa paa ko pataas sa ulo ko. Ngumisi yung babae tapos sumigaw habang nakatingin sa akin. Nagulat ako at napaatras. Gusto ko nang umiyak sa takot. Gusto ko nang sumigaw at tumakbo palayo doon. Pero di ako makagalaw. Nakatitig pa rin ako sa kanya. Biglang sumama ang tingin niya sa akin at parang may lumabas sa katawan ng babae habang nakatingin siya sa akin. Biglang may malakas na hangin ang humampas sa akin at napurong ako. Pagtingin ko sa babae, okay na siya. Ako, naiiyak na at nanginginig talaga sa takot. Lumabas ako sa library. Saktong 9 a.m. Recess na. Tumakbo ako sa room at hinanap ko si MG. Umiyak ako sa harap niya. As in hagulgol ang iyak ko. Kinwento ko sa kanya yon. Sabi ko na, muntik na akong masaniban. Naramdaman ko yung hangin na malakas. Akala ko sasaniban ako. Pero hindi pala, magsimula nun. Ayokong marinig ang word na sanib. Nanginginig na ako pag naririnig ko yon. Ayoko ng horror. Ayoko ng kwentong nakakatakot. 2 years din nangyari yung sakin habang active ako sa church namin. Pero ngayon okay na. I was thankful kasi nawala yung fear ko nung kinwento ko to sa isa kong churchmate. She said na, dapat thankful daw ako kasi nung time na masasaniban na ako. May humarang kaya hangin lang ang na-feel ko. So dun na nawala yung fear ko. I should know daw na I was protected by God. Na I was so blessed. Hindi ako naniniwala sa mga sanib-sanob until I went on college. I won't mention the school and the people who have been witnessed the exorcism. This was year back when I was first wore college, I think it's 2011. Simula nung pumasok ako doon, iba na yung feeling ko. Na every time dadaan ako sa hallway, kinikilabutan ako. Nangyari to morning as in 7 a.m. May mga classmate ako na nagdo-dorm. Doon malapit sa school. Iba yung religion ng school namin, which halos sa nag-aaral hindi katoliko. May mga classmate din akong nagko-convert sa religion. I'm not trying to offend someone. Actually, sometime uma-attend ako sa church nila. Well, okay naman sila and mababait. Hindi sila naniniwala mga multo or engkanto or something. Then that day happened. Kakadating ko lang ng school dahil 7:30 a.m. yung pasok so masilan kasi bawal malate. Tas advance pa yung sa school. So I thought maaga ako. Pero andun na yung mga classmate ko. But wala yung isa ning classmate, dumating na lang siya around 8 ganon. Nagdo-dorm naman siya malapit sa school. Kasama niya yung best friend niya. Dinalate sila. Yung isa ko naman classmate is, mabibinyagan siya ng religion nila. Yung prof namin is about to start the discussion. Pero napatingin siya sa mag-best friend na late. Yung isa nakayuko tas yung best friend niya hinahagod yung likuran niya dahil umiiyak siya at masama yung pakiramdam niya. Tas tinanong siya ng prof if okay lang siya and kung kaya niya, if di niya kaya, she could go on clinic to rest. Pero bigla siya tumingin sa prof na moon while touching her eyes. They're gone, red as in red yung eyes niya. Bigla siyang humagulgol ng malakas. Iba yung sound para iba yung boses niya. Napatingin ako sa kanya and she was looking at me like she was mad. She then kicked her foot, I repeat her foot. Tas bigla siya na paatras sa pader. Which nagtakan ako at kinilabutan dahil alam ko na yung nagyayari. Isang sipa lang tas parang bigla siya na paatras pati upuan namin bakal. Which mabigat talaga. Napatayo na ko. Tas yung prof namin lalaki agad niyang tinanong kung sino siya. Napatayo na ko. Yung classmate kong isa alam na din yung nangyayari sa sobra takot niya nag-hysterical siya. Pinalabas na siya ng president namin.
biglang nagsisigaw yung classmate naming nasasaniban. She said, ayoko na. Yung ibang year na nagkaklase sa kabila dahil nga may sumisigaw pati yung prof nila na palabas. Yung dean naman na nasa ground floor yung office niya. Bigla siyang umakyat nagpunta sa room namin. Tas yung classmate pinag-uuntog niya yung ulo niya dapader. Grabe. Naawa ako sa kanya. Ang lakas ng untog niya madaming beses niyang inuntog. Hindi siya nagdugo or something yung dean namin. Sinigawan dito sabi niya, tigilan mo yan, umalis ka dito. Tas sumagot yung classmate ko na iba yung boses. Sabi niya, ayoko na. As in yung mata na ng lalaki yung boses niya ang lakas-lakas. At talagang hindi siya yun kasi mahinhin siyang babae. Yung dean namin umalis na lang kasi hindi niya kinaya. Nung tinignan na naman niya ako, natakot na ako. Lumabas na din ako. Sa sobrang takot ko umuwi ako nung paglabas ko. Nakalimutan ko yung bag at boom ko. Pinakuha ko na lang sa president namin tas umuwi ako ng umiiyak. Nung pagkadating ko sa amin napadaan ako sa church sa pumasok ako at nagdasal, hindi ko madalas gawin pero nung time na yon, naggaw kong lumapit sa kanya. Kasi kakaiba yung tingin sa akin nung classmate ko. Naisip ko na baka sundan ako, it's weird. Tas sa bahay na ko. Nagulat si mama batang aga ko. Sinabi ko yung nangyari. Yung parents nag-convert sila ng religion doon. Sabi ni mama, wala daw siyang faith kay God kaya nangyari yon. Simula nun nagsimba na ako every Sunday. Di naman naging complicated yung religion namin ng parents ko. Isang God lang naman ang kilala namin, kaya ayon. Simula din nun nilipat nila akong school kasi ayokong pumasok. Hanggang ngayon, naaalala ko yun kinikilabutan ako. You can write your scary stories in the comment section and let's talk about it. Thank you for watching.